Gusto mo bang malaman ang kapalaran mo? Mamalasin ka ba o suswertihin ngayong taon? What does the future hold? Those are the questions of billions of people all over the world. And that's why pinipilahan ang fortune tellers from China to Africa in shopping malls and even outside Quiapo Church. Ang tanong, can we really know the future? Totoo ba ang maghula or may hula? Here to give us some answers is book author and senior pastor of Church So Blessed, Hiram Pangilinan. Welcome again and again and again to the 700 Club. Maraming Pastor salamat Hiram. po. So, the word hula, hindi ba, there's no such word or hindi naman, we don't believe in hula, hindi ba? So, but that's the word used in Tagalog or in the Tagalog Bible. Tayo po bilang mga mananampalataya sa ating Panginoong Jesus, hindi tayo naniniwala doon sa mga manghuhula at doon sa mga hula na binibitawan ng mga feng shui experts o ng mga umaasa sa zodiac signs o astrology. Kung kaya, ito po yung isang bagay na dapat nating iklaro. Kasi meron tayo na mga Bibles in Tagalog na kung saan ang rendering ng salitang prophecy ay hula. Okay. Kung kaya sa mga tao who may not really understand the difference between yung mga manghuhula ng mundo at itong hula na isinalin sa Bible, dapat na malaman nila yung salitang hula sa Bible actually means prophecy. Kung kaya personally po, ang aking damdamin doon, mas maganda sana na i-translate ito na propesya Tama. sa halip na hula. That's a more accurate word. Para walang mapag-iba rin. confusion. Opo. Tama. So, bakit bilyon-bilyon ang kinikita ang mga manghuhula? Why do people really itch to know their future? Dahil I think ito po'y isang innate na kagustuhan ng mga tao. Curious sila. Ano ba talaga yung nasa hinaharap? Excited sila o kaya naman fearful sila? So nandoon yung sense of fear, nandoon yung sense of curiosity. They just need to know what's in store for them. Maaari nandoon, kagaya nung kanginang nakita natin, meron yung mga tao gusto lang malaman, yayaman ba sila? Meron mga tao gusto malaman, magkakaasawa pa ba sila? Meron mga tao gusto malaman, magkakatrabaho pa ba sila? So they're looking ahead to the future. Yun nga lang, ang malungkot nito, bagamat I would like to believe si God ang naglagay sa atin nitong ating curiosity for the future dahil nga siya naglagay ng sense of eternity in our hearts. So nandun, excited ang mga tao. Ang problema po, mali yun na pagkukonsultahan nila tungkol sa kanilang future. Yeah, instead of seeking the God who knows the future, Yes. He Himself. And He will reveal His will for us, di ba? He knows the future and He is in the future because He is an eternal God. Kaya talagang hawak na hawak ng Diyos yung hinaharap ng mga tao. Ang ganda kung siya yung napuntahan. Tama. Now, is there really power to foretell the future? Ano to? Totoo ba itong power? And yung mga power ng mga fortune tellers, saan nanggagaling yung power na yun? Okay. Yung una pong tanong, is there really power to foretell the future? The answer would be yes. Lalong-lalo na kung tayo ay nananampalataya sa Diyos at ang Diyos natin ay nasa future. Meron po tinatawag sa Bible na gift of prophecy. Sa 1 Corinthians chapter 12, malinaw po ito that one of the gifts of the Holy Spirit is the gift of prophecy, which can actually mean two things. Pwede yan yung foretelling. To foretell would be to declare what's in store for the future. Yung isa naman na aspeto ng prophecy, yung foretelling, ay yung pagsasabi ng puso ng Diyos para sa taong ito, para sa ngayon. Ngayon, doon sa kabila ng spectrum, hindi naman galing sa Diyos, meron po ng mga tao na nakakapagsabi ng future ng ilang mga tao. At minsan, tumatama. Tama. Minsan, swak na swak eh. Minsan, tumatama. At hindi natin maikakaila ito. Mayroong mga manghuhula. At sinasabi ko manghuhula, these are not the believers of Jesus Christ, kundi ito yung mga tao na nasa mundo, hindi nang huhula sa kapangyarihan ng Diyos, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, na they can actually tell you what the future holds at nangyayari yung ilan. Meron. Do you think, Pastor Hiram, it's because, kasi one of those guys kanina being interviewed said, I don't believe in manghuhula. We
create our destiny because thoughts are powerful. Now, kung isang tao na nagse-search, pupunta doon sa manghula at nagbitaw siya ng prophecy or would tell his future, and those words will just sink deeply in your thoughts, then you keep on believing them, kaya it's going to happen. Because thoughts, govern our destiny. Words are powerful. Opo. Diba? Once it's released, and you grab hold of those words, they will happen. Posible po yun. Ang totoo po, meron ako naisulat na libro tungkol dito sa panghuhula. It's a Christian book. Yes. Hula, What's the multo, title of that book? Hula, multo, faith, healing, at iba pa. Dito po in-address ko yung tanong na yun eh. Bakit may ilan na mga hula na nanggagaling dito sa mga manghuhula na nangyayari? Bakit nagkakaroon ng swak na hula galing sa kanila? Yun pong sinasabi ninyo, ang sinabi ko rito, isang dahilan is that it causes, the prediction causes the person to alter his or her behavior. Correct. Kasi kunyari, sinabi Based on the words released. Based on the words released. Sabi halimbawa ng mga hula, nakikita ko ngayong taon na ito, magkakaasawa ka at makikita mo yung mapapangasawa mo sa isang party. Eh kung yung taong ito halimbawa na hinulaan, hindi naman party goer, at talagang kung baga mas gusto niya sa bahay, pero dahil sinabi ng mga hula na Kailangan ito, pumunta ako makikita, kailangan niya pumunta ngayon ng party. So dahil doon, nagbago siya ng behavior dahil yung word na binitawan, sa dalay sa party raw eh. So pupunta siya ngayon ng party and presto, nakita niya ngayon yung tao doon, nagkaigihan sila, nagka-in love, nagpakasal. Sabi niya ngayon, hay, totoo yung manghuhulang ito kasi sinabi niya sa party raw, makikita ko yung aking mapapangasawa. So, that somehow validates yung manghuhula, which actually is not true dahil ang nangyari lang nito, nagbago siya nung kanyang behavior based on the word released. Correct. Ang isa pa po na dahilan kung bakit natutupad yung mga hula, bakit nagiging swak? Galing ito sa mga manghuhula, bakit swak? Kasi po may mga spirito rin sila. When I say spirito, this is not of The God. Holy Spirit, yes. This is not Holy Spirit. These are not the angels of God. These are demonic spirits na kasabwat nung nanghuhula. For example, sabi ng mga hula, nakikita ko sa edad na 40, mamamatay ka. Ngayon, yung tao, wala namang sakit, very healthy. Paparating yung age 40, He will begin to nag-iisip worry. siya, oh my goodness, magfo-40 na ako. And the problem with that is, Malapit na ako mamatay. nag-iisip siya, nag-worry siya. Other than that, dahil na naniwala siya doon sa word, yung word na ito ay sinakyan ng isang demonic spirit. It's actually the spirit of death. So because of the word released, the word is a curse. Yung word released, sinakyan ng demonic spirit, yung tao naniwala, instead of rebuking it, sa pangalan ni Jesus, hindi ako naniniwala dyan, ako ay mabubuhay, maganda ang plano ng Diyos para sa buhay ko. Pero dahil naniwala siya, yes, it does come true. Because Why? fear has governed his life already. Mismo. At sinakyan yon ng demonic spirit. Ang isa pang factor na nakikita ko bakit may mga swak na hula, ang mga manghuhula ay dahil mayroong sabwatan ng mga spirito. For example, yung taong nagpahula, meron niyang nagbabantay na demons. We have guardian angels and there are guardian demons. Yes. These demons know your activities, know who you Your are, schedule. your schedule. Itong demon na ito, magsasabi ngayon dito sa demon na nasa likod nung manghuhula. So yung demon na ito at yung demon na ito, magka-network yan. Magsasabi, ito ang ginagawa niyan, ito ang paborito niyan na pagkain, ito ang pinupuntahan niyang lugar. So magsasabi ngayon yung manghuhula, ang paborito mong pagkain ganito. Naku, Mahilig kang ma-impress pumunta sa ka agad ganito. yung- Impress. Paano niya pong nalaman? Ang hindi niya nakikita is the invisible realm kung saan yung spirito na tumitingin sa kanya at yung spirito na nasa manghuhula ay magkakonsyaba na. Thus, bringing about fulfillment of the hula nung manghuhula. Ganun pala. That's a very informative book. Where can our viewers get a hold of that, get a copy of that? It's available in all Christian bookstores, pati po sa mga major bookstores actually. This is available. We need to get that copy. Hula, multo, faith,
healing at, iba pa. Now, Yeah. what about palm reading, tarot cards, astrology? Kanina you mentioned astrology. Yung mga horoscope, di ba? Ang hilig-hilig ng mga tao magbasa ng horoscope. Opo. Ay, today mamalasin ako. Hindi na lang ako lalabas sa bahay. It sort of redirects your schedule even. So, can you really predict the future through this? They can. They can. Ang malungkot po nito, in Deuteronomy chapter 18, God is so clear about it na itong lahat ng mga binanggit ninyo, astrology, tarot card reading, Palm reading, even our zodiac signs, horoscope, ito po yung tinatawag ng Bible na divination. At ang divination is a false kind of gifting. False kind because as I've said earlier, si God, He holds our future and He wants to reveal our future to Right. us. Yun nga lang, gumawa ang enemy ng counterfeit which comes in different forms. Yan na nga po yung iba-iba. Like that girl who was following the ministry of Paul, di ba? Yes, She had precisely. At She was trying to win the people over on her side while Paul was ministering, di ba? Ito po ang nakaka-amaze dito sa kwentong yon na binanggit ninyo. Yung babae na yon who was enslaved by the spirit of fortune telling was actually telling the truth. Na sinasabi niya, "Hey people, these men, Paul, Yes. these men are servants of the Most High God." Pagka tiningnan ninyo at face value, tama naman yung sinabi tama, yeah. Eh bakit sasabihin na sa demonyo yan? Pero ito po ang nakakalungkot. The reason why it is deceptive is because it is actually mixed with truth. At yung mga manghuhula, kaya nga naniniwala yung mga tao dahil pagka nagbitaw siya, tumama eh. Eh tama yung sinabi. So because it is mixed with truth, the tendency of people would be to believe. In the same manner, yung babaeng yon na eventually kinast out ni Paul yung demon in that servant lady, nung napalayas yung demonyo, sabi, nawalan siya ng kapangyarihan na mag-declare ng future, so nawalan ng negosyo yung mga tao. Eh, parang yung sa atin din, we see here, pareho pa rin eh. Marami sa mga nasa horoscope o nasa fortune telling are actually into business or money business. Yeah, it's just a form of business. So, nahulaan ka na ba ng it happened, it has come to pass? Did someone prophesy over you and it actually did happen? Well, somebody has prophesied over me. Yes, to answer your question, may nakapagpropesiya na sa akin na Kristiyano, isa siyang prophet, and he actually declared a ministry for me which will touch on revival. At totoo po, it has happened. And somebody has also prophesied over me a ministry that will touch on healing, and yes, it has happened. But I'm sure, Pastor Hiram, you know yourself, because of your intimate walk with the Lord, what and how He has called you for, in the kingdom, and the giftings He has deposited in your life. It's not because somebody released a word of prophecy and then you altered your behavior. Your spirit and the Spirit of God, there's a check there na you're called to do that by the Lord. You're anointed to do that by the Lord. I mean, just like many other ministers are anointed to do another type of calling in the kingdom. May check sa spirit mo yun talaga. Meron na you're at home with those giftings. Definitely. Yeah. It confirms with your spirit. Pero what is so good about these prophetic words that were released to me, kung parang ganito yan, nandito ka, masaya ka na, kontento ka na, ako ganon, kontento na ako, basically I saw myself, pastor ako, I will be a faithful pastor to this church that God has given to me until the Lord comes back. And then this Which is a good thing. Which is Yeah. good. But then when this prophecy came along na hindi, God has some more for you, and you will be moving in healing, you will be moving in revival. When I embraced that word, God actually lifted the lid. Kumbaga, itinaas niya na hindi lang yan, meron pa akong magandang plano para sa'yo. And it just confirmed with my spirit na, God, gusto ko ito. I embraced it. And when I embraced it, doors started opening. Na,
Lord, totoo nga ito. Halimbawa, dati I would pray for somebody who's sick. May mangisang-isang gumagaling. Pero ngayon, I pray for people en masse, and I'm seeing hundreds healed. Sometimes I see thousands healed na, God, ikaw lang ito. And it's because I embraced that word of prophecy that was released to me as well. Amen. Pastor Hiram, when and how did you first discover that the gift of prophecy in your life, given by the Lord, was really true? Was there a moment when you first used that gift, and the first time you used it, nangyari dun sa buhay ng tao na yun that you prophesied to? I actually went through several, I would say, teachings from people na nagsasabi, every believer in Jesus is gifted. And every believe believer can prophesy. In the same manner that every believer can heal, every believer can release words of knowledge. So sabi ko, talaga, kasi ang aking pananaw noon, hindi. You have to be a specifically gifted person para magamit ka ng Diyos. Pero pinaniwalaan ko lang ito, and then eventually, when we were given the definition ng prophecy, that to prophesy in the New Testament is actually to release words that will strengthen, that will encourage, and that will comfort someone. Kumbaga, magtatanong ka kay God, God, ano ang word na gusto mong bitawan sa taong ito that will strengthen this person, that will encourage this person, or that will comfort this person? If we will confine it to that, sabi ko, wow, Lord, pwede nga ito. So we started releasing words that will strengthen people, that will encourage people, that will comfort people. In that context, kaya ito ng lahat ng believers. Pastor Hiram, I like that gift is not just for super anointed man or woman of God, but it's for everyone.